huwag kayong maniwala kay Marcos kung mga sasabihin niya. By the way, hindi totoo na malinis si Marcos. Tulad na nga ng sinabi ko dati, nag-congressman din ako. Nang nag-request ako ng insertion for mobile clinic, kasi gusto ko bumili ng mobile clinic, dadalhin ko yung ospital sa barangay ko. Nung congressman ba ako, bumili na ako ng isa pero kulang. So nag-request ako ng isang additional 10 million yan. Hindi ang committee chairman ng appropriations ang kinausap ko. Kinausap ko si Speaker Nograles. Kasi alam ko ang speaker magdidikta sa appropriations committee chairman. So nung sinabi ko kayo, kinausap ko si Nograles, sinabi niya, sige, bigyan kita. Binigyan ako, inorderan yung committee chairman. Kaya lahat ng insertions ni Saldico, may approval ni Romualdez yan. May approval ni Romualdez yan. So hindi pwedeng sabihin ni Marcos Jr. na malinis yung kanyang pinsan. And I have a personal experience with Martin Romualdez. Yung 528 billion projects na nawala. Ito ay, sa swela lang naman to eh. Sinabi ni Marcos, siyang nagbulgar in the hopes na siya maging hero. Pero Marcos is no hero. Remember that, mandaraya yan. Yung mag-asawa na yan, si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos mandaraya, hinahamon ko nga yan eh. O sinabi ko mandaraya ko, public yan ha, paulit-ulit kong sinabi. Kung wala kay Kap. Yes ma'am. Hinahamon ko yung mag-asawang Marcos. Kung hindi totoo yung sinasabi ko, kasuhan niyo ako. Bakit ayaw niyo akong kasuhan? Dahil mabubuking kayo. Sino nasa aperahan? Ako yun. At hindi ko kayo titigilan. Hindi ko kayo titigilan because the stakes are so high, the future of the Filipino. Ako po si Eta ng DWTR 96.7 FM at the Prime News TV, TV na, Jari pa. Nakita nyo na, nag-iso ako. Okay, ako ay naniniwala kayo dyan sa PDP, malukot. Sapagat wala na mo nagdura. Sigurado ko yan. Tony, nasasabi yung pala kanina. Walang marapatan yung ICC na takpili kung si Pangulong di ko napanin siya ng Duterte. Bakit bang gawin? Inandong pa rin siya. Bakit? Ano ginagawa nyo? Bakit? Meron naman na nakasuhan doon sa Mindanao sa kanya? Bakit di ko lang huli? Wala akong napalitan ka rin. Samantala pagka-ordinaryo, suspekta, nakukulong na kagad. Ito, presidente, huli pinagdanan ko. Sinabi mo, kita natin, bakit wala napapalitan, nakukulong? Kaya mo sila nakukulong? Sir? Sir Ed, sino po ba yung ombudsman ngayon? Ito, ako, alam mo, sigurado ko. Muna yan. Muna yun. Wala kang alam mo niya. Nasagot mo niya yung tanong mo. Diba? Tapos na yung tanong eh. Kasi kanina ka ba magpapile? Saan po bang tayo korte nagpapile kapag ito'y ginagawa ng mga matataas na posisyon sa lipunan? Sa ombudsman, hindi po ba? Nag-file po ang aming side ng Kintabi. In fact, it was Pastor Duterte who was the petitioner at ang legal representation ay sila Attorney Toyon na aking partner sa law firm. Tama? Na-file po. Na-archive din po. So, hindi po kami pwedeng pagsabihan. Alam ko po yung tanong nyo ay wala namang talim. No? Pero hindi naman po pwedeng sa amin pa isisi yung inaction ng government. Dahil kami po ay galaw ng galaw. Reklamo po kami na reklamo through the proper legal processes. Sa katotohanan po niyan, nung budget pa lang, bago pa na-kidnapping, nag-file na kami ng falsification of legislative documents. Dahil po yung mga dokumento, blanco, nagkaroon ng laman, 241 billion from zero. Falsification. Archive. Nag-file kami ng kidnapping. Petitioner. Mayor Baste. Archive. Tama? Ano gagawin natin? Yun po, kaya nga po ang tao ay nagre-resort sa kalsada. Because this is the last resort that is still legal. Okay. Di ba meron mo tayong batas? Ang kapangyarihan ng tao? Ba't nila gamitin yung people's puppet? People's arrest? Kaya nga po tayo nandito. Dahil sa November 16, ina-announce natin yung people power na gagawin natin. Tayo po ay mananawagan. Dahil po, ginawa na nga natin ang lahat. Yun po ang totoo. Ginawa na natin ang lahat. We did everything to the proper legal mechanisms. Ang wala pa rin nangyayari. Maraming salamat. Alam ko po, taos-puso yung tanong ninyo.
Alam ko po na ito yung hinihintay ninyo yung sagot. Sinasagot ko po, nililinaw ko po sa lahat na nakikinig, ginawa po namin ang lahat para pauwiin si Pangulong Duterte. Pero wala po tayong magagawa because faith accomplished. Nagawa na eh. Nadala na siya doon. Wala na sa saklaw ng Pilipinas. Kaya nga bago doon, ginawa din nila ako natuloy ng lahat para pigilan. Si Atty. Lambino nga eh, naakusahan pa na nagbibigay ng maling impormasyon. Kasi nga, di ba, mayroon ng balita na lalabas na yung PRO. Eh, biglang ewan ko na kung ano nangyari. Nagkamali-mali ang mga chinismis sa amin. Lahat ng kami desperado na magkaroon ng PRO dahil mahal natin si Pangulong Duterte. Hindi lumabas yung PRO. Pero, we tried. We tried. Nasa frontline si Atty. Lambino, nandun siya. Nag-iintay sila ng PRO, walang natin. Tama? We did everything that we could do. This is our last act. And it is still legal. Ang ating pong ginagawa ay laban at panawagan ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga kung mapapansin niyo po, dito po sa ating pong logo, nakalagay po dito that ang bawat tinig ay mahalaga. Bakit po tinig? When you say tinig, it's parang maliit na boses na hindi nadidinig. Ngunit, pag ang bawat tinig ay binigyan mo ng pagpapahalaga, ibig sabihin, ipapakinggan, uupuan, hihimayin, babalitaktakan natin yan, upang mapag-usapan, ang tinig ay magiging isang malaking boses. Kaya, sa tulong po ninyong lahat, alam ko ang mga bagay na mangyayari o mga magiging kaganapan sa ating pong bansa is magiging malaki ang magiging bahagi ninyo dito sapagkat this fight is not fight of anybody na parang individual, kundi ito po ay fight ng Pilipino upang manindigan ang bawat isa para sa katotohanan, ngunit nakalatag ng katotohanan, wala pa rin galaw. Ano pa po ba ang dapat nating antayin? Kailangan natin ng kailangan po natin this time ng isang bagay na mas malinaw. Kasi habang kinakalkal natin, tinatanong natin, at habang dumadami yung mga participants nila o kinatawan sa kwentong barbero, lalong lumalabo. Saan ka nakakita? Nandyan na lahat ng kalatag, witness, kung saan naganap, yung mga material na ginamit, may larawan, date, may mga taong involved, umamin. Pero ano nangyayari? Bigla mong ibabato sa ibang lugar? Let's stick to the issue. Kahit isa lang muna ang issue. One at a time. Ngayon, itong issue na naging mainit po sa ating mga Pilipino na inaantay natin na magkaroon ng mas malinaw at maliwanag na kasagutan. Siguro this time, isang tabi natin, okay, kung baga kay Katunying, sorry na-build up ko siya, punto per punto. Anong nangyayari, bawat punto, ililihis, iba namang punto. Anong punto ang pupuntahan natin ngayon? Ano yung nangyari, baksak na ang ekonomiya, ang taas na ng dolyar, ano na? So, alam nyo, sa lahat po ng ating mga kasamahan, mga sa media, mga vloggers, malaki po ang inyong role dito. Sapagkat tulad po ng nasabi natin, ang tinig ay napakaliit. Kahit sumigaw na sumigaw yan, hindi pa rin naririnig. Nandiyan na, malinaw na katiyakan, ito na ang nangyari, may witness. In fact, ang dami na pong nagpapakamatay at namamatay. Pero lagi ko pong sinasabi, uulit-ulitin ko, kahit po kami nababash, ang Pilipino ay hindi po ututo. Sabi nila, ano hindi ututo? Eh, binoto nyo nga? Hindi po. Tayo naman po ay mapagpatawad. Lahat po ng tao ay nagkakamali. Pero sabi na nila, bilang isang leader, dapat iporma mo, we can forgive you kahit 1,000, 1,000,000 mali. But make sure na yung mali yun ay iba't ibang klaseng mali. Because
pag paulit-ulit yung isang mali yun, ano pong tawag doon? It's a sign of capital S. Kayo na po magsabi kung ano po yung S.